Isa na naman pong maganda at masayang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta po kayo? Nawa po ay nagising tayo ngayong umaga na masaya ang ating kalooban at nagpasalamat na po tayo sa lahat ng mga biyaya ng Diyos na ibinigay niya muli ngayong umaga sa buhay natin, lalo na po sa hininga at sa ating kalakasan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko na lagi pong nakakakita ng aking mga video o nakakarinig ng aking mga video dito po sa aking YouTube channel. Simulan na po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kahapon po hindi po tayo nakapagbasa dahil grabe po ang ingay, kaliwat kanan ng ingay. Kahit nasa loob man ako ng kwarto o sa loob ng bahay, ay naririnig pa rin po ang mga kantahan ng kaliwat kanan, ang pukpok dito, pukpok doon, dahil marami pong gumagawa kapag araw ng linggo yan. Kaya ngayong umaga po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan na naman po niya ako muli ng hininga, ng kalakasan upang makapagpatuloy po sa aking journey dito po sa YouTube na ipagpatuloy ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya mga kaibigan ko, kung kayo po ay sumusubaybay ng aking ginagawa na pagbabasa dito po sa YouTube channel ng Salita ng Diyos, samahan niyo po ako at sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Natapos na po natin ang day 17. 17 days na po ang lumipas at ngayon po ay pang 18 days na po natin at tayo po ay nasa Exodo 31 na, chapter 31. Kaya simulan na po natin ang pagbabasa. Gabayan po tayo ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo upang tayo po ay makapagpatuloy na makaunawa ng salita ng Diyos na ating binabasa at ating pinapakinggan. Exodo chapter 31. Ang title po nito, ang gagawa ng tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hinirang ko na si Bisalil na anak ni Uri at apo ni Hur na kabilang sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng Espiritu ng Diyos at ngayoy dalubhasa sa lahat ng masining na gawain. Mahusay siyang magdisenyo at kayang-kayang iukit ito maging sa ginto, pilak o tanso. Mahusay rin siyang maglilo at magtabas ng mamahaling bato. Dalubhasa nga siya sa lahat ng masining na gawain. Pinili ko para makatulong niya si Aholiya, anak ni Ahisamak, na buhat naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng tabernakulo, ng kaba ng tipan, ng luklukan, ng awa at lahat ng kasangkapan sa templo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan, ng handog na pagkain at ang lahat ng kagamitan nito, ng ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng kamanyang, ng altar na susunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa sa mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na gamit sa pagtatalaga ng kamanyang para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa inyo. Ang kinakausap po ng Panginoon o kinakausap ni Yahweh ay walang iba po kundi si Moises. Ang araw ng pamamahinga, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw na ipinahinga ko sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong kaapu-apuhan na kayo'y aking hinirang para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng kapahingahan sapagkat itinangi ko ito para sa inyo. Papatayin ang sinumang hindi magpapahalaga rito at itatapon ang sinumang gumawa sa araw na ito. Gawin ninyo sa loob ng 6 na araw. Lahat ng kailangan ninyong gawin, ang 7 araw ay araw ng pamamahinga at para sa akin, papatayin ang sinumang gumawa sa araw na yaon. Ipangilin ito ng lahat ng inyong kalsalin lahi habang panahon. Ito'y isang
palatandaan ko at sa bansang Israel at mananatili habang panahon sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ako ang langit at ang lupa. Nagpahinga ako sa 7 araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito, sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na siya mismo ang sumulat. Chapter 32, ang guyang ginto. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop ng kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises kay Yahweh, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi ninyo ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos dinurog niya ito ng pinong-pino, saka ibinuhos sa tubig at pinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, ano ba ang nangyayari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at binuhos at lumabas ang guyang iyon. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao. Mula nang sila'y pabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan, nalimutan nilang sila'y nanganganib sa mga kamay na nakapaligid, sa mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh," at lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel,
Kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sinuman. Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 tao ang napatay nila ng araw ring iyon. Sinabi ni Moises, ngayon itinalaga ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid, kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita kay Yahweh, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumating kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. At pinagkasakit niya ang mga tao sapagkat ginawa nila ng guya si Aaron. Chapter 33, nagpatuloy sa paglalakbay ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Paunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananiyo, Amoriyo, Hitiyo, Perisyo at Hivyo at Hibusyo. Hindi ako ang sasama sa inyo, baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas para malaman ko kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Horeb, hindi na sila nagsuot ng alahas. Ang tuldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag niya itong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitignan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng tuldang tipanan ang haliging ulap at mula ro'y makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tulda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tulda at yumuyuko. Ang pagkikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay tuwiran, tulad ng pagkikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tulda si Josue ang katulong niya. Nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupang ipinangako ninyo. Ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi na ninyong lugod na lugod kayo sa akin kung ito'y totoo. Ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang tuloy kayo malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo at iyon ang lubusan kong ipasasakop sa inyo, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito, pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Itinanong ni Moises, maari ko bang makita ang tunay ninyong anyo?
makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sino mang aking kinalulugdan, ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha, sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Ang pangalawang tapyas na bato. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas ng batong sinira mo. Bukas gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsama ng kahit sino. Walang pupunta, isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Nanikluhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Inulit ang tipan. Sinabi ni Yahweh, magkikipagtipan ako sa inyo sa harapan ng inyong bayan at gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang aking mga utos at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Heteo, Perisyo, Hebyo at mga Hebusyo. Huwag kayong makikipag-isa sa mga darat na ninyo roon sapagkat iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. Huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga-roon, baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag sila'y sumasamba sa mga ito, huwag ninyong hayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-aasawa ng mga taga-roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumamba sa mga ito. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang libadura tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw kayong huwag kakain ng tinapay na may libadura sa buwan ng Abib sapagkat yaon ang araw ng pagkakaalis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay papalitan ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig, papalitan din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin nang walang dalang handog. 6 na araw kayong gagawa, magpapahinga kayo sa 7, kahit sa panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-ani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo, ang mga unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng pag-aani ng mga bungang kahoy tuwing matapos ang taon. Makaitlo, 1 taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa akin.
Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at masakop na ninyo ng lubusan ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na yaong kayo'y haharap sa akin. Huwag na ninyong samahan ng tinapay na may libadura ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Pasko. Dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamabuti sa inyong mga ani bilang handog. Huwag kayong magluluto ng kordero na sa gatas ng kanyang ina. Pagkatapos roon, sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Bumaba sa bundok ni Moises. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba sa bundok si Moises. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalaya na dahil sa pagkipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises, lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai, pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap kay Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha paglabas. Sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ni Yahweh at makikita naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pagkikipag-usap kay Yahweh. Ang mga tuntunin sa araw ng pamamahinga. Chapter 35. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang iniutos sa inyo ni Yahweh, 6 na araw kayong gagawa, ang ikapito'y itatangin ninyo. Ito ay araw ng pamamahinga at nakatalaga sa kanya. Papatayin ang sino mang gumawa sa araw na yaon kahit magparikit lamang ng apoy. Ang mga handog para sa sanktuaryo, sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang iniutos ni Yahweh, maghahandog kayo kay Yahweh, ito ang maaari ninyong ihandog. Ginto, pilak, tanso, lanang, pula, asol, at murado, pinong sinulid na lino, balahibo ng kambing, pinulang balat ng tupa, balat ng kambing at akasya. Maaari rin kayong maghandog ng langis para sa ilaw, pabangong panghalo sa langis na pantalaga sa kamanyang, balong kornalina at mamahaling batong pangpalamuti sa ephod at pictorial na punong saserdote. Ang makagamitan sa tuldang tipanan. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang paggawin ng tabernakulo ng tulda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga bastidor, ng mga trabisanyo, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ng lukluka ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at hugi at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng kamanyang ng kortinang ilalagay sa pintuan ng tuldang tipanan, ng altar na susunugan ng mga handog, ng salasalang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar ng palanggana at ng patungan nito.
Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng patio, ng mga tukod ng pagkakabitan at ng mga patungan ng tukod pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitin sa tipanan at sa mga tabing ng mamahaling kasuotan ng mga saserdote na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Dinala ang mga handog. Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kanilang tulda. Lahat ng ibig tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng tabernakulo ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga saserdote. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng alpiler, hikaw, singsing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang asol, morado at pula, ng pinong tilang yari sa balahibo ng kambing. Pinulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba na may naghandog ng pilak o tansang kagamitan ng akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong magsulid ay gumawa ng sinulid na lanang asol, morado at pula. Gayon din ng pinong lino at ito ang kanilang inihandog. May nagsulid naman ng balahibo ng kambing. Ang mga leader ay naghandog ng kornalina, mga alahas na pinalamuti sa ephod at sa pektoral ng punong saserdote. May nagdala naman ng langis para sa ilawan ng pabangong ihalo sa langis na pantalaga at sa kamanyang. Lahat ng Israelita, lalaki at babae na may maitutulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya sa pamagitan ni Moises. Ang mga gagawa sa tordang tipanan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Siya'y pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos, kaya't dalubhasa siya sa lahat ng gawain. Mahusay siya sa paggawa at magagandang dibuho at kaya niyang iukit ito sa ginto, pilak o tanso. Bihasa siyang magtabas ng mamahaling bato. Mahusay, lumilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab na anak ni Abisamak ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, dibuhista, pangkaraniwang maghahabi ng mga habi at ng mga habi ng lanang asol, morado at pula at ng pintong lino, kaya kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Chapter 36 na po tayo mga kaibigan. Si Bezalel at Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa sanktuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Marami ang handog ng mga Israelita. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at lahat ng ibig tumulong at pinagsimula na. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing sanktuaryo. Patuloy pa rin ang paghahandog
ang mga Israelita tuwing umaga. Kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, labis na po ang handog ng mga tao, ngunit patuloy pa rin sila sa pagdadala. Kaya iniutos ni Moises, huwag na kayo maghahandog para sa gagawing sanktuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, lumabis pa rin ang mga handog na naroon. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa tordang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong papa ng damit na hinabi sa pinong lino at lanang asol, murado at pula na may bordang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 14 na yarda at 2 naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagtagni-tagni nila ng tigli-5. Gumawa sila ng mga selo mula sa asol na kordan at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. Tigli-50 selo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamagitan nito'y pinagkabit ang 2 piraso. Kaya ang 10 papa ng damit na ginamit sa tordang tipanan ay parang 1 piraso lamang. Pagkatapos, gumawa sila ng 11 pirasong damit na yari sa balahibo ng kambing upang itakip sa torda. Bawat isa nito'y 15 yarda ang haba at 2 naman ang lapad. Pinagtagni-tagni nila ang 5 piraso, ganoon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tigli-50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos, gumawa sila ng 50 kawit na tanso at sa pamagitan nito'y pinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga bestidor na akasya para sa tabernakulo. Bawat bestidor ay 15 talampakan ang haba at 27 pulgada ang lapad. Bawat bestidor ay may mitsa para sa pagdudugtong. 20 bestidor ang ginawa nila para sa gawing timog at 40 patungan pilak na may suotan ng mitsa. 20 rin ang ginawa nilang bestidor sa gawing hilaga at sa 40 patungang pilak din, 2 sa bawat bestidor para sa likod. Sa gawing kanluran ay 6 na bestidor at sa 2 naman para sa mga sulok. Ang mga bestidor sa magkabilang sulok ay magkadikit mula sa ibaba hanggang itaas. Sa may unang argolya sa makatwid, 8 ang bestidor na nagamit sa likod at may tigalawang patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng trabisanyong akasya. 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Ang panggitnang trabisanyo ay abot sa magkabilang gilid ng tabernakulo. Binalot nila ng ginto ang mga bestidor at kinabitan ng argulyang ginto sa pagsusuotan ng mga trabisanyong balot din ng ginto. Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang asol, murado at pula. Ito'y binordahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na posting akasya, nakabitan ang tabing. Binalot nila ito ng ginto at kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tuntungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang asol, murado at pula at binordahan ng maganda. Gumawa rin ng 5 posting pagsasabitan ng kortina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit.
ang dulo'y binalot ng ginto, gayon din ang mga bara at itinayo sa 5 tuntungang tanso. Dito po tayo magtatapos sa chapter 36, mga kaibigan. Alam niyo po, ang nagrema talaga sa isip ko ay yung ginawang kasalanan ng mga Israelita na sabi ni Moises, sa kanya na lang iatang ang kasalanang iyon. Ngunit ang sinabi ng Panginoon o ni Yahweh kay Moises, kung sino ang nagkasala, ay ito ang kanyang parurusahan. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, kahit man sa kapanahunan natin, tayo po ay nagkakasala at hindi po ang mga anak natin na walang kasalanan ang parurusahan ni Yahweh, kundi tayo po bilang mga magulang o bilang mga anak. Kung sino po ang nagkasala na miyembro ng pamilya o kahit man sa ating pamahalaan, ay siya po ang makakaranas ng parusa kay Yahweh. At nakakatakot po kapag si Yahweh na ang magparusa. Ngunit salamat sa buhay ni Moises na kinalulugdan ng ating Panginoon. Dahil sa pamagitan ng pakiusap ni Moises, ay hindi po itinuloy ng Diyos na kanya pong lipulin lahat ng mga Israelita na labis ang katigasan ng ulo at pagpasaway sa ating Diyos. Ano po? Dahil gumawa po sila ng kanilang sariling Diyos-Diyusan at doon po sila nagtiwala na ito ang gagabay sa kanila habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. Sa atin man po mga buhay, mga kaibigan, wala po tayong pwedeng asahan o sampalatayanan sa panahong ito, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Dahil ibinigay na po ng ating Diyos Ama na si Yahweh ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang authorities, lahat na ay kanya na pong ibinigay sa kanyang bugtong at pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya bago man po tayo makalapit sa ating Diyos Ama, ay dadaan po muna tayo sa kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sa ganon makarating po ang ating mga paghahandog, lalo na po ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa pagiging mabuti bilang isang tunay na anak ng Diyos. Bilang mga tama ang puso ng mga Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon upang sa ganon ay hindi po tayo parurusahan ng ating Panginoon. Ngunit sinabi rin ng Diyos dito po sa ating nabasa na darating pa rin ang araw na pagbabayaran pa rin ng mga taga-Israel o ng mga Israelita ang ginawa nilang kasalanan. Ibig sabihin, hindi man po tayo maparusahan ng Diyos sa araw na ito kung tayo may nakagawa ng kasalanan ngayong araw. Ngunit darating at darating po yung araw ng Panginoon sa buhay natin na tayo po'y sisingilin at doon po siya magbibigay ng parusa. Yan po ang sinasabi natin, mga consequences sa mga ginawa nating mali o kasalanan sa ating mga buhay. Ano po? So, ganun lang po ang kailangan habang tayo po ay naglalakbay papunta sa finish line dito po sa ibabaw ng lupa, ay patuloy po nating tayuan, tindigan ang ating pananampalataya kay Kristo na gaya po ng tipan na ginawa ng ating Diyos Ama at ibinigay ito sa mga Israelita sa pamagitan ng pangunguna ni Moises. Wala pong ibang tipan sa panahon natin ngayon, kundi ito pong Biblia. Ito po ang ating tipan sa kapanahonan natin, ang Biblia. Kumplitong-kumplito po ito mula Genesis hanggang last Revelation o hanggang pahayag. Kaya wag po natin kalimutan ang tipan ng Panginoon na talagang ito po ang magbibigay sa atin ng gabay, ng liwanag upang sa ganon hindi po tayo maliligaw sa mundong ito o hindi maliligaw ng kahit sino pa man ang ating relasyon at ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, magpatuloy lang po tayo at huwag po tayong mapagod dahil ang Diyos po naman ang patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay. Kaya wag po tayong magreklamo kung ano man po ang sitwasyon ng buhay. Alam po ng ating Diyos
ang ating kalagayan. Alam po ng ating Diyos ang ating mga karanasan. Alam ng Diyos kung ano po yung ating sinusuong na buhay sa panahong ito. At sa bawat panalangin natin, wag lang po yung prayer items ang ating mahalin at ang gusto natin. Higit sa lahat, mahalin po natin yung nagbibigay ng blessing, yung dumirinig ng ating mga panalangin, walang iba kundi ang ating Diyos. Mahalin po natin ang Diyos natin, ang higit pa sa ating mga buhay at higit pa sa lahat ng bagay o sa mga prayer items na ginagawa o hinihingi natin sa Panginoon. Ano po? Kaya muli mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muli ang aking video. Huwag po kayong magpabaya sa inyong mga sarili. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili dahil ang ating mga katawang lupa, ito po ay templo ng ating Panginoon. Mahalin po natin ang ating mga katawang lupa at lumayo po tayo palagi sa tukso ng mga kasalanan upang hindi po tayo malaglag sa kamay ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Salamat sa ating mga subscribers at mga magsusubscribes pa. Salamat sa mga bagong subscriber. Salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking mga videos dito sa Relimix Stories. Salamat po sa inyong suporta, sa inyong like, sa inyong comments. Sa lahat-lahat po ng inyong malasakit at tulong sa ating YouTube channel. At hayaan nyo po na kapag ako naman ay patuloy na bigyan ng Panginoon ng biyaya ng kalakasan o kahit man na blessing ng pera, pwede rin po akong makatulong sa ating mga kaibigan dito sa social media. Ngunit sa ngayon po ay maghintay lang po tayo ng provision ng ating Panginoon dahil kapag tayo po ay naglatag ng panalangin sa harapan ng trono ng ating Diyos, kailangan pong matuto tayo maghintay kung kailan po ito darating at kung kailan po ito ibibigay ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pananalangin, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti para sa ating Panginoon, hindi para sa ating mga sarili. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa at mahalin po natin ang ating kapwa na gaya po ng pagmamahal natin sa ating sarili. Tandaan po natin na ang pag-ibig ang siyang susi sa lahat ng bagay sa buhay natin. Kung wala ang pag-ibig, hindi po natin magagawa ng tama ang lahat ng ating ginagawa, iniisip at sinasabi. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating video. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.